Magandang umaga po sa atin lahat. Nandito nun po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po kahapon, dapat nagkameron tayo ng Usapang Politika. Kaya lang medyo pagod ako. Kasi alam nyo naman, di ba, nanggaling ako sa biyahe, mahabang kwento. Ang tagal ng biyahe ko sa eroplano, 10 oras mula Auckland pa Singapore. Tapos pagdating sa Singapore, may pa yung time na kung hindi ako isinakay sa wheelchair, dahil medyo pipilay-pilay ako, hindi ako makakahabol ng biyahe ko pabalik sa Manila. Na-stress ang lolo nyo. Kaya ngayon medyo may kaunti akong sipon, medyo masakit ang ulo. Kahapon, naging sa pagdating ko, marami pa akong inasikaso. Ngayon, medyo okay ng pakaramdam, pero andito pa rin. Pero dahil nga nangako ako na mag-uusapan politika tayo ngayon. Total, nakaupo lang naman ako. Pagpahinga ito ang pahinga ko. Hindi ako pwedeng mabali ang salita ko. Nangako ako na ngayon tayo mag-uusapan politika. Next week, balik tayo sa regular programming na Monday, Wednesday, Friday. Pag-usapan natin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi nagiging mainit na usapin yan sa ngayon eh. Kasi, di ba, marami ang gusto na i-impeach siya. Kasi sa totoo lang, impeachable naman talaga yung mga offenses niya. Betrayal of public trust, violation of the law, ah, at marami ang mga sinusulong ito, lalo na yung mga galit sa mga ginawa niya. Pasensya na. At sisingot-singot tayo. Ngayon, may mga balak na mag-file ng impeachment complaint. Dating Senador Antonio Trillanes, andyan yung Makabayan Block sa House. Kasi ang impeachment, dapat fina-file yan sa House of Representatives. At you need at least one-third of the members of the House to convict, not to convict, to impeach. Madali lang po yan eh. Mapakauha ng gano'n. So, kita mo. Tapos pagdating sa Senado, iakyat yan, doon magkakaroon ng trial. At kailangan two-thirds ng mga senador ang mag-convict. Pag hindi siya makarating ng two-thirds, di acquitted siya. Ganun lang po yun. Ngayon, ah, ang impeachment kasi parang hindi yan criminal case. Yan po ay political offense. So, ang parusa sa impeachment ay pagkakatanggal sa pwesto at hindi ka na pwedeng tumakbo forever for any political office. Kaya, ito, yung magalit kay Sara Duterte, ito yung gustong gawin na hindi na siya makatakbo. At siguro sa kalkulasyon nga naman nila, ah, ang ang ah, nakikita nila na makakakuha talaga ng boto na one-third sa House para i-impeach siya. At pagkatapos, para itong fiscal ang House, sila yung naghahanap ng probable cause. Kunyari, ikaw naman pag may criminal case sabi, akyat muna sa fiscal at ang fiscal magdetermine kung may probable cause. Yan ang trabaho ngayon ng House of Representatives. Of course, magkakaroon niya ng hearing, pero pag nakita nilang probable cause, it takes only one-third of the numbers of members of the House to impeach. Pero pag na-impeach ka, hindi pa naman ibig sabihin makukonvict ka. Akyat na sa Senado, at sa Senado magkakaroon ng trial at kailangan two-thirds ng Senado. Ibig sabihin niya na 16 votes out of the 24. So, ay 23 na lang ngayon kasi wala na sa Senator Angara at siya ay na-appoint na DepEd na. So, sa kalkulasyon din ng iba, mukhang makakahanap ng 16 votes ang against Sara Duterte sapagkat kakaunti lang naman ang kanyang mga kakampi sa Senado. However, kahapon, nagkaroon tayo ng bagong development sa kung saan si President Ferdinand Marcos Jr. ay actually nag-text siya sa mga leaders ng House na kung siya ang tatanungin, mas gusto niyang huwag nang ipurso ang impeachment. Kasi ang sabi nga niya, hindi naman importanteng issue to. It's not as important. Parang inano nga parang ininsulto niya doon si Vice President Sara Duterte. Hindi naman yan importante. Hindi mapapakain niya ng mga tao. Maubos lang ang oras natin sa impeachment process na kung saan ang House, it will take time, and then pagdating sa Senado, it will eat up a lot of the time of the Senate, and it will be, for what? Di ba? Parang ganoon ang sinasabi ni President Marcos na wala namang hindi niyan mapapakain ng Pilipino. Hindi, marami tayong dapat gawin pa na mapag-improve ng buhay ng Pilipino. Which, sa totoo lang, may point siya.
Ako personally, and this is my personal stance, ano, sa tingin ko may punto si Pangulong Marcos eh. Hindi naman pwede, kasi marami sasabi, ano yan, okay na yan, para bagang wala nang mangyayari. Alalahanin po natin, kahit impeachable official si, ano po, si Sara Duterte, pwede rin po siyang kasuhan kasi ayon nga sa Department of Justice, hindi siya immune from suit. So, andyan pa naman ang legal process. Pwede siyang sampahan ng kaso sa mga korte. Sa Department of Justice, pwede mag-imbestiga. Pwede siyang sampahan ng grave threat. Pwede sampahan ng inciting to sedition. Pwede siyang kampanan kung ano-anong pwedeng isampa sa kanya. Diba? Andun pa rin yung prosesong yun. Pero ang process na yan will no longer be in Congress. It will be outside Congress. It will be in the prosecutorial arm of the government, which is basically the Department of Justice, so the prosecutors, and then once there is a probable cause, sa korte, na hindi political, hindi bilangan ng mas marami, kundi tungkol sa ebidensya pag-uusapan. In fact, kung ako nga si Vice President Sara Duterte, mas gusto ko yung sa korte kasi sa korte wala diyang politikahan. 'Di ba? Objective 'yan dapat. 'Di ba? Pagdating sa impeachment, it's a number game of numbers 'yan eh. Political process 'yan eh. Kahit pa wala kang kasalanan, assuming pag mas marami ang naniniwala na meron kang kasalanan, ay talaga ma-impeach ka at makukonvict ka. Hindi yan issue ng ebidensya lang eh. Issue yan ng political realities. At ang punto kasi dito ganito eh. Pag impeachment, tama nga naman na mauubos ang oras natin. Meron naman tayong soap opera panonoodin. Meron naman tayong abangan. Meanwhile, ang Kongreso mahati ang atensyon. Sa halip na tapusin yung mga panukalang batas na nabibinbin, alalahanin po natin, magkakaroon na ng eleksyon sa Mayo. So, December, January, February, March, April, 5 buwan na lang. Eh, marami pang mga kailangan tapusin mga panukalang batas. Kasi pag hindi nila natapos yan, pag eleksyon sa 2025 at magkakaroon ng bagong Congress, ay di lahat na naman yan, ipa-file na naman. Dadaan na naman sa first reading, second reading. So, mawawala na naman ng panibago na namang cycle yan. So, sa halip na tapusin, ay magkakamero na ng mga uh, distraction ang Congress. At mas maingay, mas partisano, sapagkat ang mga politiko natin sa Congress ay may mga alyansa yan eh. Mas magiging politically divisive kapag ilalagay mo yan sa Congress at magbibigay pa tayo ng panahon para sa mga supporters na Vice President Duterte na gamitin ang pagkakataon na yan na sabihin na siya ay pinipersecute sa halip na pinoprosecute, siya ay pinipersecute. Political persecution ang sasabihin nila dyan. Bagamat sasabihin din naman nila yan pag kahit nasa korte ang kaso. So, ganun din naman ang consequence eh. Kapag siya ay mahatulan ng guilty at ilagyan ng kakibat na perpetual disqualification from any public office, ay hindi lang sa mga elected position siya disqualified, pati sa mga appointed positions, ay siya hindi na pwedeng umupo. Diba? So lahat yun ay malinaw na isang ah, correct move. Kasi maraming nagsasabi, ano ba naman yan si Bongbong Marcos? Napakaduwag. Actually, hindi karuwagan yun. It's political astuteness. Hindi naman sa sinabi niya, huwag nating ipursu yan. Sa korte natin ipursu yan. Pero wag sa impeachment court kasi yan ay political. It will feed into the divisiveness of the process. Further, mas divisive yan eh. Kasi partisan politics yan. At makakanakaw pa yan ng oras sa Congress na 5 buwan na lang mag-i-eleksyon na. Sa halip na tapusin na yung iba pang mga importanteng legislation, mahahati ang kanilang ah, panahon. At siyempre yung tao, magkakaroon din ng mga bagong mga spectacle na ano. Kaya may mga tao nagsasabi, ano ba naman yan? Ba't hindi nilang ituloy? Pero pag nandiyan yung impeachment, sasabihin nila, ano ba naman yung mga congressman at senador, wala nang ginawa, impeachment, ang daming problema ng bayan, di ba? So I think, for me, this is not to say that we should let the Vice President off the hook. May legal process pa eh. Corky. Nandiyan ang court. Siya ay hindi po immune. Pwede siyang kasuhan.
Yung pagbabanta niya, hayaan na natin ng korte ang magdesisyon dyan. At yan naman ay nagsisimula ng gumulong sa Department of Justice. Pero yung impeachment, para sa akin personally, I would rather have the Congress focus on the remaining legislative work that it needs to do before the election in May. Kasi sinasabi ko nga, ang mga batas na nasa third reading, na nasa second and third reading, kapag yan po ay hindi na aprubahan sa bago mag-eleksyon, ayan po ay hindi na ulit ma-aprubahan, kailangan mo munang ibalik na naman yan sa first reading, i-refile uli yan. Eh sayang naman kung nasa Senado na, na-approve na sa House, tapos sa Senado malapit na mag-third reading, tapos ay biglang magkameron ka ng ganyan, ay di mauubos ang oras nila. Ay ang mga senador at congressman, busy yan kasi busy yan sa legislation at busy yan sa pangangampanya. So ano pang natirang oras para mag-legislate sila kung ganyan? Tatlo ang kanilang kailangan tutukan. Yung kanilang trabahong regular, di ba? Yung impeachment, at yung pangangampanya nila dahil eleksyon na, hindi natin maalis yan sa kanila. So, yung mga reasonable na huwag nang dumaan sa impeachment process. Total, andyan naman yung legal process. Andyan naman yung korte. Andyan naman yung, at yan ay nagsisimula. Hindi na, hindi naman kailangan, it doesn't mean that just because we are not going to impeach Sara Duterte. Because indeed, kung pag-uusapan naman technicality, impeachable yung mga offenses niya. Ay hindi naman, porket hindi na siya i-impeach, ay ligtas na siya. Kapagkat andyan pa naman yung mga korte. O sige po, sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana po nakakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at napabago ang mga pananaw sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, at transform lives. Magkita kita ulit tayo sa Lunes. Medyo kailangan ko magpahinga ngayon. So, okay. Ingat tayo. Laging isipin ang ating kalusugan ay mahalaga. At kahit sa panahon dito ng politika na napakamatindi ang divisiveness, sana po mag-maintain tayo ng objectivity and rationality. Huwag tayo masyadong padalos-dalos sa mga pinupost natin, sa mga sinasabi natin. Kasi the moment you post something, hindi mo na madaling mabawi yan. It's digital. Uh, Kahit i-delete mo yan, meron na yan digital footprint. At baka mapahama ka. Madaling makipag-away sa panahong ito. Madaling mambanta, madaling magbigay ng kung ano ng mga sinasabi. But this is merely politics. Hindi ba yung nag-aaway-away, tapos makita mo na lang, magbati na yung mga tao. Parang gano'n. Parang ikaw yung nagalit na galit. Diba? Tapos yung mga tao na mga pinagtatanggol mo, ayun, nagbati na sila. Diba? I-blinak mo yung kaibigan mo, tapos makita mo yung dahilan ng pagbablock mo. Aba yun, magkasama na yung dalawang politiko sa same party. Hindi ba? Huwag nating itapon ang mga relasyon natin just because of politics. Usapang politika tayo dito, pero kasama na dito yung usapang katwiran at usapang pagiging objective at maayos. Sige pa, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, ano mula saan? Gandang umaga, tanghali, gabi, kung saan man nasa Pilipinas po ako, balik na tayo dito. Umaga ngayon dito, at kung saan man kayo naroroon, magandang umaga, tanghali, gabi, o nating gabi. Bye for now.